Maari ka nang lumabas, wala bang magsusundo sa iyo? Tanong ng doktor habang nakatingin sa chart ng dalaga. Ngumiti si Jezabel at umiling. Kailangan niyang maging mabait upang pakawalan na siya. Itinatali kasi siya ng mga ito at laging tinuturukan ng pampatulog. Hindi siya dinadalaw ng binata mula nang iwan siya sa hospital. Mukhang sinadya nitong manatili lang siya sa hospital ng 1 linggo habang nasa business trip ito sa takot siguro na kung ano ang gawin niya kay Emily habang wala ito. Grabe ang ginawa sa kanya ng binata, kaya dapat talagang makaalis na siya sa poder nito. Nawawala din ang cellphone niya at alam niyang itinago iyon ng nurse na siyang nag-aalalaga kuno sa kanya para hindi makahingi ng tulong kahit kanino. Mariing naglapat ang mga labi ni Jezabel habang inaayos ang sarili. Talagang kontrolado na ni Emily si Tyrone pati ang mga katulong. Talo siya kapag ganitong masarna pa rin ang impresyon sa kanya ni Tyrone. Alam niya ring hindi siya basta pakawala ni Tyrone dahil sa abuelo nitong nasa ibang bansa at nagpapagamot doon. Kapag may kaiba ka pang nararamdaman ay maari kang bumalik dito upang kumonsulta. Huwag kalimutang inumin itong gamot na para sa iyong depression. Bili ng doktor. Napabuntong hininga si Jezabel. Wala rin siyang tiwala sa doktor lalo na at nakakausap ito ni Emily. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay hindi niya nilulunok ang gamot na para umano sa depression. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang sakit na ganoon. Natuto na siya na huwag magtiwala pa sa iba. Naikuyom niya ang palad ng maalala ang isa pang tinig ng isang babae bago pa siya tuluyang nawalan ng malay ng gabing iyon. Tama na at iwan na natin siya, ani ng tinig na nakilala ni Jezabel. Umangat ang isang sulok ng labi ni Jezabel at inipit ang nuhok na lagpas balikat ang haba at tuwid na tuwid. Gusto ninyong maglaro, pagbigyan ko kayo ngayon. Tumingin siya sa maliit na salamin at mumiti. Nagbago na ang isip niya at hindi muna aalis sa poder ni Tyrone. Hindi niya alam kung ano ang bagong plano ni Emily at biglang naging maluwag sa pagpapabantay sa kanya. Alam ng babae na ngayon ang discharge niya pero walang taong inutusan na sunduin siya at na sigurong makauwi. Alam niyang pabalik na rin si Tyrone kaya hinayaan na siyang makauwi. Pagkalabas ng hospital ay pumara ng taxi si Jezabel. May pera pa rin naman siya. Mabuti na lang at automatic na kay Tyrone ang credit sa bill niya. Ayaw niyang bawasan ang ipon niyang pera para may magamit kapag unmalis na siya. Sa likod ng bahay siya dumaan upang walang makakita sa kanya. Tingnan niya kung ano ang mga ginagawa ng tao sa bahay. Magaling siya magtago o tumakas kaya walang nakapansin sa kanya hanggang sa makapasok sa sariling silid. Para siyang magnanakaw kung kumilos. Natawa pa siya ng mahina pagkahiga sa malambot na kama. Namiss niya ng gusto ang naging silid ng maraming taon na rin. Nagising si Tyrone na masakit ang ulo. Madaling araw na siya nakauwi kanina. Pero kahit late na ang tulog niya ay gumigising pa rin siya ng mas magaa. Ngayon lang nangyari na tinanghali siya ng gising. Nang maalala si Jezabel ay nagmamadali siyang bumangon at lumabas ng silid. Good morning, gutom ka na ba? Magilo na tanong ni Emily sa binata. Bakit hindi ninyo ako ginising kanina? Sita ni Tyrone sa katulong habang nagsusuot ng sapatos. Tyrone, huwag mong sisihin ang katulong, kasalanan ko at binilin kong huwag kang gisingin dahil madaling araw ka nang nakauwi kanina. Nahihiyang paliwanag ni Emily. Napabuntong hininga Tyrone at tumuwid ng upo bago tiningnan si Emily. Ngayon niya lang napansin na parang natamlay ito. Ilang araw siyang nawala at lagi lang kinakamusta ay si Jezabel. May dinaramdam ka ba? Sir, hindi po kumakain si Senyorita Emily dahil hinihintay ka at para may makasabay ka sa pagkain. Pagsusumbont ng katulong. Nida, hindi mo na dapat sinasabi iyan kay Tyrone. Sita ni Emily sa katulong. Muling napabuntong hininga si Tyrone at nilapitan ang dalaga. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom dahil sa akin. Tumingin siya sa katulong. Ipaghain mo na ang senyorita mo at kailangan kong puntahan pa sa hospital si Jezabel. Sir, pinuntahan ko kaninang umaga si Ma'am Jezabel at ayaw niyang sumabay sa akin sa pag-uwi. Napatingin si Tyrone sa suot na relo. Then, nasaan na siya? Tyrone, alam mo naman si Jezabel. 1 linggo siyang nakakulong lang sa hospital, kaya marahil ay gumala muna siya kasama si Jason. Malumanay na paliwanag ni Emily. Napatiin bagang si Tyrone, ang akala niya ay nagbago na si Jezabel, ngunit nauto na naman siya nito.
Mabilis niyang dinukot ang cellphone at balak na tawagan ang dalaga. Ngunit nakita niyang may message ito. Huwag mo na akong hanapin at mas gusto kong kasama si Jason. Humulma ang matipid at kakaibang ngiti sa labi Emily nang makita ang pagdilim ng aura ng mukha ni Tyrone. Galit na ibinalik ni Tyrone ang cellphone sa bulsa ng suot na trouser, saka nilapitan si Emily upang alalayan ito patungong dining area. Sobrang saya ni Emily nang lumapat ang palad ng bibata sa balikat niya. Para siyang mamahaling bagay na iniingatan nito. Pero nakailang hakbang pa lang sila nang biglang bumukas ang pinto ng isang silid sa ikalawang palapag. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lumabas doon si Jezabel. Nangunot ang noo ni Tyrone nang makita si Jezabel. Mabagal itong naglalakad pababa ng hagdan at mukhang hindi pa siya nakikita. Hindi mapakali si Nida sa kinatayuan at natakot sa kakaibang tingin sa kanya ni Emily. Hindi niya alam kung paanong nakauwi si Jezabel na hindi niya napansin at ng iba pang katulong. Tumigil sa paghakbang si Jezabel sa ikalawang huling baitang ng angat niya ng tingin ay naroon si Tyrone. Salubong na ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano na naman ba ang kasalanan niya at mukhang galit na naman sa kanya. Bakit hindi mo ako hinintay na siyang sumundo sa iyo? Malamig na tanong ni Tyrone sa dalaga. Tyrone, huwag ka nang magalit kay Jezabel. Marahil ay mas gusto niyang makasama si Jason. Ang mahalaga ay nakauwi siya ng ligtas at mas maaga. Napatikwas ang kilay ni Jezabel habang nakatitig kay Emily. Mukha talaga itong santa at lagi siyang ipinagtatanggol kuno kay Tyrone. Disappoint na naman siya, mas una pang napansin ang mali niya kuno kaysa ang kumustahin siya. Muli siyang humakbang hanggang sa makababa na sa hagdan. Jezabel, alam mo bang sobrang nag-aalala sa iyo si Tyrone pero hindi mo man lang iniintindi ang sitwasyon niya. Ilang beses siyang tumatawag sa iyo, ngunit hindi mo sinasagot. Sumbat ni Emily sa dalaga. Blanko ang ekspresyon ng mukha na sinalubong ng tingin ni Jezabel ang galit na mga titig ni Tyrone. Galit na naman ito sa kanya dahil sa mga sinabi ni Emily. Ibalik mo na ang cellphone ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Emily at mabilis na kumapit sa braso ng binata. Tyrone, sa tingin ko ay hindi pa rin magaling si Jezabel. Biglang lumambong ang aura ng mukha ni Tyrone at nilapitan si Jezabel, ngunit umurong ito palayo sa kanya. Don't be scared, dadalhin kita sa ibang doktor upang magamot, I'm fine, mahinahon niyang sagot kay Tyrone at pilit kinontrol ang sarili. Ayaw na niyang bumalik sa hospital at baka tuluyan na talaga siyang mabaliw dahil sa mga gamot na itinuturok sa kanya. Ako na lang ang kukuha kay Nida ng cellphone ko. Napatingin si Emily kay Nida. Kinakabahan siya at baka hindi nito nagawa kanina ang bilin niya. Nang tumango ang katulong ay nakahinga siya ng maluwag. Lihim siyang napangiti dahil iyalong iisipin ni Tyrone na nababaliw ang babae kapag ipinilit nitong nakainida ang cellphone nito. Ano ang ibig mong sabihing nakainida ang cellphone mo? Nagtatakang tanong ni Tyrone. Hindi ba at pinakuha mo ang cellphone ko at ayaw akong pahawakin? Malungkot niyang sagot sa binata. Tyrone, sa tingin ko ay naghahallucinate na naman siya. Dapat siguro ay hindi muna siya pinayagang makalabas. Nag-aalala at mukhang takot na kumapit muli si Emily sa braso ni Tyrone. Inalis ni Tyrone ang kamay ni Emily at nag-aalalang lumapit kay Jezabel. Kasalanan niya kung lumala ang sakit ng dalaga dahil iniwan niya ito. Jezabel, halika at kumain ka muna upang gumanda ang pakiramdam mo then iinom ng gamot. Inis na sinamaan ni Emily ng tingin si Jezabel at ang bilis lumambot ng puso ni Tyrone para dito. Muli siyang humakbang palayo sa binata. No, hindi ako baliw kung iyan ang iniisip mo. Masama bang bawiin na ang cellphone ko? Malungkot niyang tanong sa binata. Jezabel, bakit kanida mo hinahanap ang cellphone mo? Nasa silid mo lang iyon at hindi kinukuha sa iyo, malumanay na kausap ni Emily sa dalaga. Tama po si Senyorita Emily, wala sa akin ang cellphone mo. Kung gusto niyo po ay kukunin ko sa room mo. Pagmamagandang loob ni Nida. Pasuyo na at ibigay mo na sa kanya. Utos ni Tyrone sa katulong. Hindi na kailangan. Pigil ni Jezabel sa katulong. Jezabel, wag mo nang pahirapan pa si Tyrone. Kukunin na ni Nida ang cellphone mo upang mapanatag na ang kalooban mo. Concern na ani Emily. Thank you sa concern pero huwag mo nang pagurin ang katulong. Pahiram na lang ng cellphone at iparing ko ang sariling numero.
Inilahad niya ang kamay sa harapan ni Nida. Biglang nag-alinlangan si Nida na ipahiram ang cellphone kay Jezabel. Malakas ang kutob niyang may balak itong hindi maganda lalo na at ang kalmado nito. Bakit hindi mo ako mapahiram ng cellphone? Natatakot ka ba na baka biglang tumunog ang cellphone ko sa iyong silid? Sarkastikong tanong ni Jezabel sa katulong. Jezabel, bakit mo ginaganyan si Nida? Alam kong hindi mo siya gusto dahil ang tingin mo sa kanya ay kakampi ko. Pero hindi pa rin tama na pagbintangan mo siyang magnanakaw. Sermon ni Emily. May sinabi ba akong ninakaw niya? Sarkastikong tugon ni Jezabel. Napipilan si Emily, nainis siya sa sarili at napasobra yata ang sinabi niya para lang palabasing masama ang ugali ni Jezabel. Ako na ang tatawag sa cellphone mo upang matigil na ito. Mukhang nairita ng tura ni Tyrone. Nakangiting sinalubong ni Emily ang tingin ni Jezabel. Pinararating niya sa babae na magmumukha lang itong baliw sa paningin ni Tyrone. Ngunit natigilan siya nang sumilay naman ang makahulugang ngiti sa labi nito. Pati ang mga mata ay banaag ang nagsasayaw na kagalakan kaya kinabahan siya. Bigla siyang napatingin sa suot na apron ni Nida. Gusto niyang pigilan si Tyrone ngunit huli na ang lahat. Daig pa ni Nida ang natuklaw ng ahao nang may tumunog na cellphone sa kanyang apron. Napaurong siya ng hakbang nang tumingin sa kanya ang binatang amo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ilabas ang cellphone at magkunwaring walang narinig. Mabilis na nilapitan ni Emily si Nida at hinawakan sa kamay. Nida, ang akala ko ba ay ibinalik mo na ang cellphone ni Jezabel? May kasamang paninermo na anya sa katulong. So sorry po, senyorita. Nakalimutan kong ibinigay niya sa akin ito kanina at pinahawakan. Kinakabahang tugon ni Nida kay Emily at iniiwasang mapatingin kay Tyrone. Pinigilan ni Jezabel ang sarili na mainis dahil nakagawa agad ng palusot ang dalawa. Well, nakita niya kanina ang cellphone sa kanyang silid at narinig ang utos ni Emily. Nagawa niyang ilagay sa naiwang apron kanina ni Nida ang sariling cellphone upang mag-backfire sana ang plano ng dalawa. Si Emily na ang kumuha ng cellphone na nasa apron ni Nida at humarap sa kaagaw. Jezabel, pagpasensyahan mo na si Nida at naging malimutin. Here's your phone. Napaismid si Jezabel at tiningnan ang hawak ni Emily. Kinuha niya ang cellphone at nakangiting ibinalik kay Nida. Napalitan mo naman na ang password nito, kaya sa iyo na ito, gulat at napahiyang nagyuko ng ulo si Nida. Hindi niya alam kung ano na ang sunod na gagawin. Jezabel, ano ang ginagawa mo? That is your favorite phone. Sita ni Tyrone sa dalaga. Pilit na pinigilan ni Jezabel ang pagsilay ng mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi man lang nagtaka ang binata kung bakit nakainida ang phone niya. Marahan siyang nagbuntong hininga bago masayang umiti sa binata. Hindi na ngayon. Isa pa ay hindi ko na kailangan iyan dahil walang importanteng tao na tatawag na dyan. Mabilis na siyang tumalikod at umakyat sa hagdan upang bumalik sa kanyang silid. Kumurap-kurap siya upang hindi tumuloy ang pagpatak ng butis ng luha sa kanyang mga mata. Totoong hindi na importante sa kanya ang cellphone na si Tyrone mismo ang bumili para sa kanya. Mula nang baliwalain ng binata ang tawag niya ng gabing iyon, ay wala nang kwenta sa kanya ang contact na nasa cellphone. Sa ulo naman niya ang number ni Jason kung kailangan niya itong kontakin. Alam na rin ng kaibigan na wala sa kanya ang cellphone, kaya hindi na iyon doon tatawag. Nang makapasok sa silid ay sakalang pinakawala ni Jezabel ang luha na kanina pang namuo sa gilid ng mga mata niya. Ang akala niya ay wala na siyang mararamdamang pait, lungkot at sakit sa puso sa isiping wala na siyang halaga sa buhay ni Tyrone. Nang makarinig ng mga yabag palapit sa silid niya, ay nagmamadaki siyang pumasok sa banyo. Ayaw niyang makita siya ng kahit sino pa na umiiyak. Napabuntong hininga si Tyrone nang makitang pumasok sa banyo si Jezabel. Sinundan niya ito at kinatok ang pinto ng banyo. Kung ayaw mo na sa cellphone na ito ay papalitan ko ng bagong brand new na iPhone. Lalo lamang nagpupuyo sa galit ang puso ni Jezabel nang marinig ang sinabi ng binata. Hindi na kailangan. Malamig niyang tugon at naghilamos upang alisin ang bakas ng luha sa mga mata. Look, alam kong nagtatampo ka at binaliwala ko ang tawag no ng gabing iyon. Hindi na maulit kaya huwag mo nang palitan ang iyong number. Mahinalhon na tura ni Tyler at pilit na sinusuyo ang dalaga. Hindi niya sinagot ang binata. Mariing naglapat ang mga labi niya at kuyom ang mga kamay.
Nagagalit siya sa sarili dahil lumalambot ang puso sa panunuyo ng binata. Dapat manaig ang galit niya sa puso upang makalaya na ang sarili sa heart-touch. Alalahanin mo, hindi na ikaw ang priority niya at walang tiwala sa iyo. Kaya kanyang abandonahin anumang oras para kay Emily, kausap niya sa sarili habang nakipagtitigan sa salamin. Unti-unting humulma ang ngiti sa labi niya at tumango-tango habang nanatiling nakatingin sa sariling reflection. Tama, mula ngayon ay mag-isa na lang ako. Narito lamang ako para gumanti sa bruhildang iyon, bulong ni Jezabel sa sarili bago muling naghilamos. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya dahil walang maayos na kain nang nasa hospital siya. Pakiramdam niya ay biglang tumanda ang mukha niya. Hindi niya dapat pabayaan ang sarili. Tama na ang maging talunan at durog ang kalooban. Sa panlabas na anyo ay makabawi man lang. Pinalipas pa niya ang ilang minuto at inayos ang sarili. Nang masiguro na mukha na siyang fresh muli ay saka lang siya nagpasyarang lumabas ng silid. Nagulat pa siya nang madatnang nakaupo si Tyrone sa kanyang kama at abala sa hawak nitong cellphone. Nang mag-angat ito ng mukha ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. May kailangan ka pa ba? Napabuntong hininga si Tyrone dahil sa malamig na pakitungo ng dalaga sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa display table nito. Parang may kulang sa table nito. Nang hindi makita ang picture nilang dalawa ay nalungkot siya. Malaki nga ang tampo ng dalaga at lahat ng may kaugnayan sa kanya ay gusto nang itapon. Napatiimbagang siya nang maalala ang sinabi nito sa kay Jason noong nasa hospital. Pinatigas niya ag-anyo at iniharap sa kanya ang dalaga. Kinagat ni Jezabel ang loob ng labi upang pigilan ang sariling damdamin. Gusto niyang puriin ang sarili nang magawa niyang salubungin ang nang-aarok na tingin sa kanya ng binata. Hindi na siya nagulat o nagtaka kung galit sa kanya ito ngayon. Nanatiling tikom ang bibig niya at nalasahan na niya ang dugo na nagmula sa loob ng labing kagat niya. Ito ba ang paraan mo upang hayaan kita sa nga gusto mong gawin sa buhay mo? Pagalit na tanong ni Treon. Ang pahirapan ang sarili mo sa pamamagitan ng pagrebelde. Pinigilan ni Jezabel ang sumagot at alam niyang mag-aaksaya lang siya ng laway. Walang silbi kung ipagtanggol pa niya ang sarili o magpaliwanag. Hindi rin naman siya paniniwalaan nito. Baka nga ang sakit niyang phobia ay naisip nitong ginagamit niya lang upang kaawaan siya nito. Too tired. Ang tanging nabigkas niya at humakbang palapit sa kama. Napabuntong hininga si Tyrone at hindi na alam kung paano ibalik ang sigla sa mga mata ng dalaga. Nagmamatigas ito pero alam niyang dinadamdam ang nangyari. Hindi na kita higpitan pero hindi ka maaring umalis sa poder ko. Humiga siya sa at nagkunwaring walang narinig. Ayaw niya sanang marinig ang sunod nitong sasabihin dahil masakit sa kalooban. Alam mong hindi maganda ang kalusugan ni Lolo ngayon. Kapag nalaman niyang wala ka na sa poder ko, ay tiyak na magagalit siya at baka lumala ang sakit. Paliwanag ni Tyrone sa dalaga. Naintindihan ko. Maiksi niyang sagot sa binata at hindi na kayang dugtungan pa dahil nagkabikig sa lalamunan niya. Marami siyang gustong sabihin pero wala siyang karapatan upang sumbatan ang binata. Wala siyang karapatang questionin ito dahil inaalagaan lamang siya para sa lolo nito. Nanatili siyang nakahiga patalikod sa kinatayuan ni Taylor at mariing ipinikit ang mga mata. Nagpahanda ako ng pagkain mo at kailangan mong bumawi ng kain dahil bumagsak ang katawan no. Napalabi siya at napapansin pa pala nito ang kalusugan niya. Hindi siya sumagot at nagkunwaring tulog na. Alam ni Tyrone na nagtutulog-tulugan lang ang dalaga. Wala na rin siyang lakas upang pagsabihan ang dalaga. Parating si Lori at tinawagan ko upang may makakausap ka. Mariing naglapat ang mga labi ni Jezabel pagkarinig sa pangalan ng kaibigan niya. Sa babaeng kaibigan ay si Lori ang tinuturing niyang mapagkatiwalaan. Titingnan ko kung luto na ang pagkaing pinaluto ko. Paalam ni Tyrone sa dalaga kahit hindi siya siasagot ng dalaga. Mabilis na bumangon si Jezabel nang marinig ang pagsara ng pinto. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto at idinikit ang tainga sa dahon ng pinto. Nang masigurong walang tao sa labas ay dahan-dahan niyang binuksan iyon. Napangisi siya nang maulinigan ang boses ng kaibigan. Muli siyang humakbang na may og-iingat upang hindi makalikha ng ingay. Mula sa pinagkublihan ay malinaw na niyang naririnig ang pag-uusap ng tatlong to. Tyrone, sorry at may kasalanan ako kung bakit napahamnak ang kaibigan ko. Nahihiyang pag-amin ni Lori sa binata.
Ano talaga ang nangyari ng araw na iyon? Tanong ng binata habang mataman na pinagnamasdan ang kaibigan ni Jezabel. Pinigilan ko siya sa kanyang plano, ngunit ayaw niyang makinig. Alam kong takot siya sa patalim pero itnuloy pa rin niya ang pagpunta sa madilim na lugar dala ang kutsilyo. Sinundan ko siya ngunit pinaalis niya ako. Kahit pinaalis ka niya ay hindi mo pa rin dapat siya iniwan, Lori. Tonong naiinis na sumbat ni Emily sa babae. Sorry, pero biglang nagkaroon ng emergency sa bahay kaya napilitan akong iwan siya. Alam ko rin na isang tawag niya lang kay Tyrone at pupuntahan na ito kaya hindi ako gaanong nag-alala. Pangatwiran ni Lori. Nangyari na ang lahat at hindi na maibalik kahit magsisihan pa. Pakiusap ko lang sa iyo ay hindi na sana maulit ito at tawagan agad ako kapag ilalagay ni Jezabel sa panganib ang buhay niya. Malungkot na kumapit si Emily sa braso ni Tryon. I told you, hindi totoong napahamak si Jezabel ng gabing iyon. Sobra mo siyang na-spoiled kaya nagawa na niyang saktan ang sarili para lang mawala ako sa buhay mo. Napabuntong hininga si Tyrone at hindi alam kung paano pa ipagtanggol si Jezabel sa taong nakapaligid sa kanila. Marahil ay tama si Emily. Lantaran ng pagkaayaong dalaga kay Emily kaya gumagawa ng paraan upang mapilitan siyang paalisin ang huli sa kanyang bahay. Naikuyom ni Jezabel ang mga kamay at nangangalit ang mga ngiping mariing magkalapat. Alam na niya ngayon kung bakit puro palpak at na-backfire sa kanya ang mga ginagawa. Tumalim ang tingin niya bago umalis sa pinagkublihan. Hindi siya si Jezabel kung hindi makaganti sa taong gusto siyang saktan. Ginulo ni Jezabel ang kanyang buhok nang may kumatok na sa pinto. Alam niyang nagmukha na siya na wala sa sarili at hawak niya ang unan na nilalaro. Nagulat si Lori pagkakita sa kaibigan. Hindi ito ang inaasahan niyang madatnan. Nagmamadali siyang lumapit kay Jezabel at umupo sa tabi nito. Besh, ano ang nangyari sa iyo? Bakit mukhang totoong nawala ka sa sarili? Lumabi si Jezabel at naiiyak na tumingin sa kaibigan. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang wala akong kakampi? Naawang niyakap ni Lori ang kaibigan. Sorry, hindi ko alam na hospital ka. Ano ang ginawa sa iyo ng bruhang iyon? Kinuha ni Jezabel ang unan at niyakap iyon sa halip na sagutin ang kaibigan. Kung hindi niya lang alam na ang katotohanan ay isipin niyang lahat ay kayang gawin ni Lori para sa kanya bilang kaibigan, don't worry, makakaganti ka rin sa kanya. Mariing naglapat ang mga labi ni Lori matapos makapagsalita. How? Mukhang inosente niyang tanong kay Lori. Napangisi si Lori at tiyak na magkaroon ng magandang palabas mamaya sa hapagkainan. Ibinulong niya kay Jezabel ang dipat gawin at masaya itong tunango-tango. The best ka talaga mag-isip. Puri ni Jezabel sa kaibigan. Of course, sa pagkakataon na ito ay makaganti ka sa pananampal niya sa iyo. Taas na upang pagyayabang ni Lori habang nakangisi. Inakbayan ni Jezabel ang kaibigan at bumulong. Thank you for being my best friend. This time, I'll make sure na hindi lang ako ang mag-enjoy sa nabuo mong plano. Natigilan si Lori at parang may ibang ibig saihin ang kaibigan. Pilit siyang umiti nang lumayo na sa kanya si Jezabel at inayos ang sarili. Can you comb my hair? Umiti ng katamis si Jezabel sa kaibigan at ibinigay dito ang hawak na suklay. Sure. Umiti siyang muli kay Jezabel kahit may agam-agam na sa isipan. Do you know that I love to be enemies? Tanong ni Jezabel habang nakatingin sa salamin. Umiti siya nang magsalubong ang tingin nila ni Lori mula sa reflection nila. Nangunot ang noo ni Lori, alam niyang masama ang kaibigan pero hindi ganoon katalino ang pagkakilala niya rito. Madali itong maniwala lalo na kung para sa pagganti sa kaaway nito. Boring kasi ang buhay kapag walang kaaway. Dugtong ni Jezabel at tumalim ang tingin sa salaming nasa harapan. Tumigil si Lori sa pagsuklay sa magulong buhok ng kaibigan. Ramdam niya ang galit nito. Iyon ang dapat. Lalo itong naghahangad na makaganti kapag galit. Pero ewan ba niya, parang kakaiba ngayon ang babae. Sige na, mauna ka na sa labas at ready ang mga dapat kong gagawin mamaya. Muling lumambot ang aura sa mukha ni Jezabel at nakangiting humarap sa kaibigan. Umiti na rin si Lori. Suotin mo ang regalo kong damit sa iyo upang maakit si Tyrone. Nakangiting dinampot ni Jezabel ang damit. Manipis iyon at daring. Alam niyang magagalit si Tyrone kapag nakita siya sa ganoong kasuutan. Well, it's time for revenge.
Nasaan na si Jezabel? Tanong Tyrone kay Lori. Sorry pero ayaw niyang makinig sa akin at mukhang galit din dahil iniwan ko siya ng gabing iyon. Malungkot na tugon ni Lori. Napabuntong hininga si Tyrone at tatayo na sana, ngunit biglang dumating si Jezabel. Agad dumilin ang tingin niya rito nang makita ang suot. Lihim na napangiti si Emily nang makita ang reaksyon ng mukha ni Tyrone pagkakita sa suot ni Jezabel. Pinigilan niya ang sarili na mainggit sa magandang hubog ng katawan nito. Bubuka na sana ang bibig niya upang sitahin ito bilang pagmamagandang loob pero nagulat siya nang lumapit ito sa kanya. Emily, thank you dito sa regalo mo. I like it. Umikot-ikot pa si Jezabel sa harapan ng babae habang nakadipa ang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Emily at nagulat sa sinabi ng babae. Pagtingin niya kay Tyrone ay lalong dumilim ang aura ng mukha nito. Jezabel, ano ang sinasabi mo? Wala akong ibinibigay sa iyo na ganyang damit. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Jezabel at naiiyak na tumingin kay Tyrone. Pero ang sabi ni Lori ay ikaw ang bumili nito at pinabigay mo sa kanya. Bumaba ang tingin niya at tiningnan ang damit. Gusto ko lang i-appreciate ang bigay mo kaya ko sinuot bilang pasalamat sa pag-alaga mo sa akin sa hospital. Nanlaki ang mga mata ni Lori at hindi iyon ang napag-usapan nila ni Jezabel. Pagtingin niya kay Emily ay mukhang bubugahan na siya ng apoy dahil sa galit. Mabilis na lumapit si Jezabel kay Emily at hinawakan ito sa kamay. Emily, galit ka pa rin ba sa akin dahil pinahirapan kitang ilang araw? Ano ang pinagsasabi mo? Halos pabulong lang natura ni Emily at binabawi ang kamay na hawak ng dalaga, ngunit humigpit ang hawak nito doon. Emily, tanggap ko nang ikaw ang mahal ni Tyrone. Huwag kang mag-alala at aalis na ako rito upang, Tumilpon siya sa sahig dahil malakas siyang tinulak ni Emily. Jezabel! Dumagundong ang boses ni Tyrone sa apat na sulok ng dining room dahil sa lakas ng pagkasigaw sa pangalan ng dalaga. Nanlaki ilalo ang mga mata ni Emily nang makitang tumama ang ulo ni Jezabel sa kantuhan ng isang upuan bago ito natumba sa sahig. Hawak ang karnay na nasaktan at nagmamadali siyang tumayo upang daluhan ang huli, ngunit mas mabilis si Tyrone. Gusto niyang maiyak nang makita kung gaano nag-aalala sa babae ang binata. Jezabel! Don't scare me, sweetie. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ng dalaga, ngunit dumaing ito habang nakapikit ang mga mata. Hindi naman siya nawala ng malay pero putya, nahilo siya at ang sakit ng ulo niya. Siya na naman ba ang nakarma? Nanatili siyang nakapikit at ayaw niyang makitang pinagtatawanan siya ni Emily. Hindi lang yata bukol ang nakuha niya at ramdam niya ang unti-unting paghapdi ng gilid ng ulo niya. Napatiim bagang si Tyrone nang may mainit na bagay siyang nahawakan mula sa ulo ng dalaga. Halos manginig ang mga daliri niya nang pagtingin niya roon ay may dugo. Call the doctor. Tarantang kinuhanin ni Da ang cellphone ng amo at iniabot dito upang tumawag ng doktor. Tiyak na isa siya sa pagbalingan ng galit ng binata kapag may hindi magandang mangyari kay Jezabel. Tyrone, I'm sorry. Hay, hindi ko sinasadya. Kabadong yumuko si Emily upang tulungan itong maibangon si Jezabel. Don't touch her. Angil ni Tyrone kay Emily sa kabinuhat si Jezabel like bridal style. Inis na naipadyak ni Emily ang mga paa nang wala na sina Tyrone at naiwan na lang sila ni Lori. Ano ang nangyari? Tanong ni Lori habang nakatingin sa pinto kung saan lumabas sina Tyrone na buhay si Jezabel. Ikaw ang dapat kong tanungin. Akala ko ba na ituro mo na sa kanya ang mga dapat gawin? Bakit mo sinabi sa kanya na galing sa akin ang damit na iyon? Inis na angil niya sa babae at hindi magawang lakasan ang boses at baka marinig ng iba. Pwede bang huwag ako ang sisihin mo? Alam mo kung gaano kamaldita ang babaeng iyon. Sa tingin mo ba ay ganoon ako kabobo para sabihin iyan kay Jezabel? Iritableng angil din ni Lori sa babae. Naikuyom ni Emily ang mga kamay at inis na ibinaagsak iyon sa lamesa. Lalo lamang siya nainis at nasaktan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay na hinawakan kanina ni Jezabel. That bitch, sinadya niya kaninang saktan ako upang maitulak siya. Tininga ni Lori ang namumulang kamay ni Emily. Bakit hindi mo sinabi kay Tyrone kanina upang ipagtanggol ang sarili no? Sa tingin mo ay paniwalaan niya ako. Nakita mo kung gaano siya nataranta lalo na at may sugat sa ulo ang babaeng iyon. Huminga ng malalim si Lori at may simpatyang tumingin kay Emily. Walang magagawa ang galit mo sa kanya ngayon.
Ayusin mo ang iyong sarili at hindi ka dapat magmukhang kontralbida sa mata ni Tyrone. Isang malalim na buntong hininga ang pikawalan ni Emily at inayos ang sarili. Nag-isip siya ng ibang dahilan upang mapaniwala si Tyrone na hindi niya sinadya ang nangyari kay Jezabel na siya namang totoo. Si Lori ay kailangan niya ring tulungan upang malinis sa mga mata ng binata. Nauna si Lori na pumasok ng silid upang kumustahin ang babae. Tyrone, kumusta ang kaibigan ko? Nag-aalalang tanong ni Lori sa binata. Nakagat niya ang ibabang labi nang sa halip na sagutin suya ng binata ay ang doktor ang kinausap. Sigurado ka ba na mababaw lang ang sugat sa ulo niya? Hindi mapakaling tanong muli ni Tyrone sa doktor. Mabuti at malapit lang ang klinik nito sa bahay niya kaya nakarating agad. Sadyang madugo lang dahil ulo. Binigyan ko na siya ng painkiller at nalinis ang sugat. Sagot ng doktor at inayos ang dalang box kung saan nakalagay ang mga gamit sa paggamot. Salamat, tatawagan kitang muli kapag may problema sa kalusugan niya. Maiba ako, bakit nagkaroon siya ng pasa sa mga kamay? Nangunot ang noo ni Tyrone at napatingin sa kamay ng dalaga. Ngunit nakatago iyon sa ilalim ng kumot at ayaw pahawakan sa kanya. Alam niyang gising ito, sadyang ayaw siyang kausapin. Linisin mo na lang ang sugat niya every 6 hours at palitan ng gasa. Payo ng doktor at umalis na. Nakagat ni Emily ang hintuturo at nadagdagan ang problema na marinig ang sinabi ng doktor. Ang alam niya ay naging maingat sila na hindi mag-iiwan ng bakas ang ginawa nila kay Jezabel sa hospital. Pilit siyang humiti nang dumaan na sa harapan niya ang doktor. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid. Inalis ni Tyrone ang kumot na nakatabing sa kamay ng dalaga at tiningnan ang kamay nito na malapit sa pulsuhan. Nangunot ang noo niyang makitang nangingitim nga iyon. Tyrone, isa iyan sa dahilan noong nasa hospital siya, kaya napilitang turukan siya ng pampatulog. Mariing naglapat ang mga labi ni Jezabel nang marinig ang sinabi ni Emily. Ang bilis talaga nito makaisip ng palusot upang palabasing siya ang may mali. Inaasahan na niyang paniwalaan ito ni Tyrone, kaya hindi na siya nag-aksayang sabihin ang totoo. Kawawa naman ang kaibigan ko. Lumuha si Lori at suminghot-singhot. Bakit kailangan niyang danasin ang lahat ng ito? Gusto lang naman niyang sumaya kasama ka, Tyrone. Hindi mo ba talaga siyang kayang mahalin ng higit pa sa kapatid? Hahayaan mo lang ba siyang patuloy na masaktan ang sarili dahil sa iyo? Naikuyom ni Tyrone ang kanang kamay at nag-iwas ng tingin sa kamay ni Jezabel. Hindi niya kayang tingnan ang bakas sa katawan nito at siya ang dahilan. Doble ang pagpipigil ni Jezabel sa sarili na huwag padala sa galit na nadarama para sa lahat. Hindi pa ito ang oras at alam niyang lalabas pa rin siyang talunan kapag lumaban ngayon. Hayaan niyang isipin ng mga ito na mahina siya. Tyrone, I'm really sorry. Hindi ko nagawa ng tama ang pinagawa mo. Alam mo naman kung gaano ka, desperate siya para sumuko ka sa stubbornness niya. At ang tungkol sa damit ng suot niya ngayon ay, ayaw ko nang pag-usapan ang tungkol dyan. Matigas na putol ni Tyrone sa iba pang nais sabihin ni Emily. Inis na naitikom ni Emily ang bibig. Kapag ganoon ang tono ng binata ay dapat siyang manahimik. Naiinis siya dahil hindi niya malinis ang pangalan tungkol sa suot ng dalaga. Umuwol si Jezabel at nagkunwaring nagigising na. Totoong napadaing siya dahil sa sakit ng gumalaw ang ulo niya. Hindi niya napigilan ang magmura dahil sa sakit at inis. Ang pikaayaw pa naman niya ay masaktan ang sarili ng iba physically. Be careful. Maingat na inalalayan ni Tyrone ang dalaga upang makabangon at pinasandal sa headboard. Ano ang nangyari? Bakit ang sakit ng ulo ko? Inusinting tanong niya at hinawakan ang ulo. Jezabel, sorry. Hindi ko sinasadyang tabigin ka kanina nang hawakan mo ng mariin ang kamay ko. May sugat kasi ako sa kamay na kagagawan mo rin noong nasa hospital ka. Itinaas ni Emily ang kamay at ipinakita ang sugat doon na sinadya niya upang lalabas pa rin na si Jezabel ang may kasalanan sa nangyari rito. Napaismid si Jezabel nang makitang lumambot ang aura ng mukha ni Tyrone nang makita ang sugat sa kamay ni Emily. Mukhang masariwa pa ang sugat mo kaysa sugat ko sa ulo. Sarkastiko niyang puna at gustong matawa nang mawala ang komposyon nito. Mabilis na naibaba ni Emily ang kamay at naiiyak na nagyuko ng ulo. Jezabel, alam kong nag-iisip ka na nagdadahilam lamang ako. Pero saksi ang nurse mo noong sugatan mo ako sa kamay. Kaibigan mo iyon at kwento mo iyan kaya ikaw ang bida.
Sarkastiko pa rin niyang tugon kay Emily. Jezabel, tama na. Humihingi na ng sorry si Emily ay hindi niya sinasadyang itulak ka kanina. Malumanay na kausap ni Tyrone sa dalaga. Malamig na tingin ang ipinukol ni Jezabel sa binata at ngumiti dito. Gusto mo rin bang mag-sorry ako sa kanya dahil sinaktan ko siya? Nang uyam niyang tanong dito. Bumuntong hininga si Tyrone at hindi pinatulan ang kamalditahan ng dalaga. Tangkang hahawiin niya ang hibla ng buhok na nasa nosero nito, ngunit umiwas sa kamay niya. Dalhin mo na sa hospital ang hero sa buhay mo at baka ma-infection pa ang sugat niya ay magalit ka na naman sa akin. Nang uyan niyang pagtataboy kay Tyrone. Jezabel, bakit ganyan kung kausapin mo si Tyrone? Sobrang nag-aalala siya sa kalusugan mo at mas mahalaga ka kaysa akin. Huwag mo siyang idamay sa galit mo sa akin, please. Naiiyak na pakiusap ni Emily kay Jezabel. Luluhod ako kung gusto mo. Inis na ipinikit niya ang mga mata upang hindi na makita ang drama ni Emily at kung paano ito pigilan ni Tyrone upang hindi matuloy sa pagluhod kuno sa harapan niya. Pero nagulat siya nang may humaplos sa noo niya. Pagmulat niya ay ang nag-aalalang tingin ni Tyrone ang sumalubong sa kanya. What's wrong? May masakit ba sa iyo? Masuyong tanong ni Tyrone kay Jezabel at mataman itong pinagmasdan sa mga mata. Halos tumugo na ang labi ni Emily dahil sa mariing paglapat niyon. Kaunti na lang ay sasabog na siya dahil sa galit. Hindi nangyari ang inaasahan niyang pagpigil sa kanya ni Tyrone na pagluhod sa harapan ni Jezabel. Sa halip na siya ang daluhan ay ang babaeng alam niyang sinasadyang magmukhang kawawa ang sarili. Naaawang nilapitan ni Lori si Emily upang damayan ito. Ayos ka lang ba? Kagatang ibabang labi na umiling si Emily. Nang lumingon sa gawin niya si Tyrone ay dumaing siya habang hawak ang may sugat na kamay. Nakalimutan kong may sugat ako sa kamay at naitukod ko. Halika, tulungan na kitang makatayo. Pagmamagandang loob ni Lori ngunit umiling si Emily. No, hindi ako tatayo hanggat hindi nawawala ang tampo ni Jezabel kay Tyrone. Pagmatigas ni Emily at umayo sa pagkaluhod. Pwede bang ilabas mo na siya at lalo lang sumasakit ang ulo ko makakita ng taong ipokrita. Naiinis niyang utos kay Tyrone. Naawa si Tyrone kay Emily at bumalatay sa mukha nito ang sakit na nadarama sa kalooban dahil sa masakit na salita mula kay Jezabel. Tyrone, ang mabuti pa ay gamutin mo muna ang sugat ni Emily at ako na ang bahala sa kaibigan ko. Suggest ni Lori sa binata at nakisimpatsa rito dahil naiipit sa dalawang babaeng mahalaga sa buhay nito. Walang salitang nilapitan niya si Emily at tinulungang tumayo. Tyrone, gusto kong key enough, Emily. Hindi maganda ang pakiramdam ni Jezabel at huwag mo nang dagdagan pa. Malamig niyang putol sa pagsasalita ng dalaga. Gulat at hindi makapaniwala si Emily sa narinig mula sa binata. Napaluha siya at binawi ang kamay na hawak nito. Sorry kung mukhang naging pabigat na ako sa iyo at nagbibigay ng sakit ng ulo kay Jezabel. Hayaan mo na akong bumalik sa bahay ampunan upang hindi iyan ang ibig kong sahihin. Kung amuman ang hindi pagkakaunawaan ngayon ay saka na pag-usapan. Muli niyang hinawakan sa braso ang dalaga at pinatayo. Masama ang loob na tumayo na si Emily at walang magawa kapag ganito ang muod ng binata. Alam niyang lihim siyang pinagtatawanan ni Jezabel at wala sa kanya ang simpatsya ni Tyrone. Sinamaan niya ito ng tingin nang umisi ito sa kanya at nang aasar ang tingin. Kung pwede lang dukitin ang mga mata nito upang makaganti ay ginawa na niya. Tumawa si Jezabel nang makalabas na sina Tyrone at Emily. Tawang-tawa siya sa babae at mukhang kawawa dahil kulang sa atensyon. Pagtingin niya kay Lori ay nahuli niyang masama ang tingin ito sa kanya. Mabilis lang nakabawi at mumiti pa sa kanya. Nakuhanan mo ba ng video ang pagluhod niya? Pilit na umiti si Lori sa kaibigan at nilapitan ito. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Bakit naman ako maawa sa kanya? Sa akin ba ay naawa siyang gawan ako ng masama? Nakatikwas ang kilay na balik tanong niya kay Lori. Pero, kung mas naawa ka sa kanya ay siya na kaibiganin mo. Mataray niyang putol sa pagsasalita ni Lori. Mabilis na umupo si Lori sa tabi ng kaibigan at ikinawit ang kamay sa braso nito. Excuse me, alam mong hate ko rin siya dahil kaaway mo. Naawa lang ako nang lumuhod siya kanina. Hindi ko akalaing kaya niyang gawin iyon upang mapatawad mo. At sa tingin mo ay ginawa niya iyon para sa akin. Sarkastiko niyang tanong kay Lori.
Sandaling natigilan si Lori at umiwas ng tingin sa kaibigan. Ilang sandali pa ay nakangiting hinawakan niya ito sa kamay. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Masakit ba talaga ang ulo mo? Nakasinangot na sumandal si Jezabel sa headboard. Tiyesay mong sugatan ang ulo mo at tingnan kung hindi masakit, humulma ang hilaw ng ngiti sa labi ni Lori at pinaalala sa sarili na hindi dapat siya magalit kay Jezabel. Bakit kasi ganoon ang ginawa mo? Gusto mo bang magalit din sa akin si Tyrone at hindi napapasukin dito upang madalaw ka? Biglang lumambot ang aura ng mukha ni Jezabel at mumiti sa kaibigan. Sorry, naisip ko lang gawin iyon upang siya ang sisihin ni Tyrone. Effective naman diba? Proud pa niyang tanong sa kaibigan. Pilit niyang sinuklikan ang ngiti ni Jezabel. Pero next time ay sabihin mo sa akin para alam ko ang gagawin ko bilang backup mo. Nakangiting niyakap ni Jezabel ang kaibigan. Pero nang hindi na nito nakikita ang mukha niya ay biglang humulma ang kakaibang ngiti sa labi niya habang ang mga tingin ay matalim. Nirevised lang naman niya ang plano ng mga ito kaya sa halip na siya ang lalabas na masama ay kabaliktaran ang nangyari. Simula pa lang niya ito at siguraduhin niya sa susunod na mas bongga ang mangyari sa mga ito. Nga pala, alam mo bang may basketball tournament sa university at kasali si Jason? Umangat ang isang sulok ng labi ni Jezabel at mataman na pinagmasdan ang kaibigan. Sobrang excited ito pagkabanggit sa pangalan ni Jason. Really? Natigilan si Lori at nabura ang ngiti sa labi niya. Hindi ka ba interesado? Nagtataka niyang tanong. Sandaling napasulyap si Jezabel sa pintong nakaawang bago umiti sa kaibigan. Alam mo namang ayaw ni Tyrone na makipagkaibigan ako kay Jason. Can help you. Hikayat ni Lori sa kaibigan. Thanks pero ayaw kong magalit muli sa akin ni Tyrone. Malungkot niyang tugon. Nangunot ang noo ni Lori at hindi iyon ang inaasahan niyang sagot mula kay Jezabel. Lihim na napangiti si Jezabel at obvious na disappoint ang kaibigan. Nang masigurong wala ng tao sa labas ng pinto ay binawi niya ang sinabi sa kaibigan. I'm just kidding, ako pa mawawala. Alam mo kung gaano ako ka-supportive sa kaibigan kong iyon. Gustong matawa ni Jezabel nang umasim ang mukha ng kaibigan dahil hindi niya ito isinama sa pagiging kaibigan ni Jason. Naintindihan na niya ngayon kung bakit naging tandem ito ni Emily. Siya naman ang makipaglaro dito ngayon at tingnan niya kung ano ang gagawin naman ng dalawa sa pagkakataong ito. Pagkaalis ni Lori ay bumangon na rin siya at humarap muli sa salamin. Napabuntong hininga siya nang mapansin ang pangingiti ng gilid ng mga mata, tanda na wala siyang kaayos na tulog at stress. Hanggat maari kasi ay ayaw niyang matulog noong nasa hospital siya sa takot na kung ano ang iturok sa kanya ng nurse. Pagkaalala sa baklab nurse na kaibigan ni Emily ay tumalim ang tingin niya sa harap ng salamin. Hindi pa siya nakakaganti sa baklang iyon, kaya hindi siya mapanatag, napatingin siya sa kamay na nagkaroon ng pasa. Mukhang hindi na mawala ang marka doon, kaya habang buhay na naman siyang huntingin ng karanasang iyon. Malungkot siyang tumingin muli sa salamin. Napapagod na siya sa buhay niyang walang kabuluhan. Pero takot naman siyang mamatay. Siguro nga ay nababaliw na siya at kung ano na lang ang pumapsok isipan niya. Maging masaya ka lang kapag nagmahal ka na ng iba. Kausap niya sa sarili at pinandilatan pa ang reflection sa salamin. Kaya kailangan mo nang makaalis dito upang mabilis kang makamove on. Pinagdiinan pa niya sa sarili ang larna ng isipan. May isang oras din ang lumipas mula nang mapag-isa siya, bago nagpa siyang lumabas ng silid ng kumalam ang sikmura. Pagsilip niya sa dining room ay malinis na iyon, tiyak na pinamigay na ang pagkain sa labas at ayaw ni Tyrone na may natitira sa pagkain after kumain. Nakagat niya ang daliri at nag-isip paano malamnan ang sikmura. Wala sa sariling naglakad siya hanggang sa makarating sa sala. Nagulat pa siya nang makitang naroon sina Tyrone at Emily. Jezabel, mabuti naman at narito ka na. Ang akala ko ay ayaw mo talagang sumama sa amin na kumain sa labas. Nakangiting tura ni Emily. Bahagyang bumuka ang bibig ni Jezabel at nagpalipat-lipat ang tingin kina Tyrone at Emily. Mukhang naudlot lang ang pag-alis ng mga ito dahil sa presensya niya. Alam ko na magbabago ang isip mo kaya nakiusap ako kay Tyrone na hintayin ka ng ilang minuto at siya nabababa ka rin at sasama sa amin na kumain sa labas. Nawalan na kasi ako ng ganang kainin ang lumamig na pagkain kanina. Maarting pagpatuloy na ani Emily. Oh,
I see. Pilit na ngumiti si Jezabel at gets na niya ang drama ng babae. Wala siya sa mood upang galitin ito dahil gutom siya. Kung noon ay ayaw niyang pumayag na mapagsolo ang dalawa, lalo na ang kumain sa labas, ina na ngayon. Enjoy your date. Huwag ninyo akong alalahanin at okay lang ako dito. Pati mga mata niya ay nakangiti na upang makumbinsi si Tyrone na genuine ang pagpapaubaya niya kay Emily. Nagulat si Emily sa naging sagot ni Jezabel. Hindi iyon ang inaasahan niyang isagot ng dalaga at maging reaksyon. Kinabahan pa siya kanina sa biglaan nitong sulpot. Ang alam kasi ni Tyrone ay pinuntahan niya kanina si Jezabel sa silid nito at niyayang kumain sa labas. Siyempre gumawa na naman siya ng hindi magandang kwento upang mapasama ang huli sa binata. Sige na, umalis na kayo at masama ang malipasan ng gutom. Udyok niya sa dalawa at umupo sa sofa. Huminga ng malalim si Tyrone at kinuha ang isang credit card. Pina-off niya kasi ang credit card ng dalaga upang hindi na makagawa ng hindi maganda sa sarili nito. Alam niyang ayaw nitong makasama si Emily sa pagkain. Here, you can go to the nearest restaurant if you want to eat there. Nakangiting kinuha niya ang card sa binata. Thank you. Tyrone, let's go, I'm hungry. Humawak si Emily sa tiyan niya at mukhang nanghihina. Mabilis na nilapitan ni Tyrone si Emily ay inalalayan itong makalakad. Napaismid si Jezabel habang pinapanood kung paano ingaga ni Tyrone si Emily. Takot itong magutom ang huli dahil may ulcer at dumamas ng gutom noong maliit pa. Alam niyang totoo na hindi maganda ang buhay ng babae noong kabataan nito. At iyon ang ginagamit ng huli upang makuha ang loob ni Tyrone. Ayaw na rin naman niyang maging clingy kay Tyrone at nagpapaubaya pa. Tinuturuan na niya ang puso na maging manhid upang hindi na masaktan pa. Pero lintik lang, parang may kutsilyong tumatarak sa puso niya. Mabilis siyang nagyuko habang sapo ang dibdib kung nasaan ang puso niya. Pero mas malakas ang tunog ng tiyan niya kaysa puso dahil gutom siya. Nagulat si Emily nang bigla siyang bitawan ni Tyrone at nagmamadaling bumalik. Inis na naglapat ang mga labi niya nang makitang binalikan nito si Jezabel na halatang nagpapanggap na may dinaramdan. What's wrong? Gulat na nag-angat siya ng mukha nang marinig ang tinig ni Tyrone. Hindi niya namalayang bumalik ito. Nang tangkang hahawalkan siya sa kamay ay nagmamadali siyang tumayo at lumayo rito. Okay lang ako, hindi natutuwa si Tyrone sa ginawang pag-iwas sa kanya ng dalaga. Stop being stubborn. Kung may nararamdaman ka ay huwag mong sarilinin. Bubuka na sana ang bibig niya upang sagutin ang binata, ngunit inunahan siya ni Emily. Jezabel, alam ko na masaya ka kapag nakikita akong may sakit at naghihirap. Pero pwede bang tarman na ang pagpapanggap? Kung gusto mong ikaw ang makasama ni Tyrone na kumain sa labas, ay handa naman akong magpaubaya para sa iyo. Sabihin mo lang at ang dami mo namang sinasabi. Putol niya sa paglilitan niya ni Emily. Umalis na kayo at baka ako na naman masisi kapag lumala iyang sakit mo. Lalo lang ako natatae dahil sa drama mo. Patakbo na siyang lumayo kay Tyrone habang sapo ang tiyan at umakyat sa hagdan. Nahihiyang nagyuko ng ulo si Emily at nauwi sa walang kwenta ang drama niya. Kita din sa mukha ni Tyrone na parang nasaktan ito sa ginawang pambabaliwala na dito ni Jezabel. Let's go. Malamig na tura ni Tyrone at nagpatiuna na sa pag-ialakad palabas ng bahay. Nagmamadaling sumunod siya sa binata. Hindi niya kayang sabayan ito sa mabilis na paglalakad dahil mataas ang takong ng suot na sandals. Hinahapong napaupo si Jezabel sa sahig at sumandal sa nakasarang pinto. Pansin niyang ang bilis na rin niyang mapagod ngayon. Talagang sobrang napabayaan na niya ang sarili dahil sa pakipagkumpetensya kay Emily. Pinalipas niya lang ang ilang minuto bago nagpa siyang lumabas muli ng silid. Inirapan ni Nida ang dalaga nang makita ito sa bungad ng pinto ng kusina. Ano ang ginagawa mo rito? Nagugutom ako. Nanatili siya sa bungad ng pinto at takot na pumasok sa loob. And so? Mataray na tanong muli ni Nida. Gusto mong ipagluto kita ng makakain mo? Nang uyam pa niyang dugtong. No, ayaw ko pang mamatay. Tinarayan na rin niya si Nida. Aba bruha ka ah, ano ang akala mo sa akin mamatay tao? Halos manlaki pati butas ng ilong ni Nida dahil sa inis. Nag-iingat lang po ako. Nakangisi niyang tugon sa katulong na ikinaasar lalo nito sa kanya. Gusto kong ipagluto ang sarili ko. Sumeryuso na siya.
Tinaasan ni Nida ng kilay ang dalaga at nagdududa ang tingin dito. Huwag kang mag-alala at hindi ko susunugin ang kusina. Alisin mo lang ang mga patalim at ayaw kong makakita niyon. Utos niya kay Nida. At sino ka para sundin ko? Pinamiwangan ni Nida ang dalaga at taad noo na pinandilatan ito ng mga mata. Baka nakalimutan mo kung ano ang trabaho mo dito sa bahay. Naging matalim na ang tingin niya sa katulong. Nang makitang hindi man lang ito nasisindak sa kanya, ay binago niya ang paraan na pakipag-usap dito. Hindi mo ba alam na nag-iiba ang paningin ko kapag nakakita ng patalim? Napalunok ng sariling laway si Nida at natakot sa nakikitang ngiti sa labi ng dalaga. Mukhang gagawa ng hindi maganda ang paraan ng tingin sa kanya. Kapag nagdilim ang paningin ko, hindi ko na nakikilala ang tao sa paligid ko at naibabato ko sa kanya ang hawak na patalim. Patuloy na pananakot niya kay Nida. Walang salita at tarandang lumapit si Nida sa lababo. Mabilis na kinuha ang mga kutsilyong nakikita at ipinasok sa drawer. Maging ang bread knife ay itinago niya rin sa takot na sa kanya iyon ibabaon ni Jezabel kapag nakita. Napangisi si Jezabel nang makitang malinis na ang kusina. Mabilis siyang pumasok sa loob at naghanap ng maaring iluto na kaya niya. Para siyang bata na walang alam kahit ang pagpakulo ng tubig. First time niya itong gagawin kaya excited siya kahit kinakabahan. Tumaas ang mga kilay ni Nida nang makita kung ano ang ginagawa ni Jezabel. Hindi siya umaalis doon at siya ang mananagot kay Tyrone kapag nasunog ang kusina. Naisip niyang is-video ang babae ng palihim at pinigilan ang sariling matawa tuwing mapaso ito habang naglulutong itlog. Ang lakas ng tilamsik ng mantika at kahit tumakto ito palayo sa kawali at mayroon pa ring tumatama sa balat nito sa braso.